Mga kapuso, naranasan nyo na bang mabash dahil sa inyong pisikal na itsura? Aparador, baboy, taba. Lalo na dahil sa iyong timbang? Yes po, sa mga jeep po, minsan sasabi nila 2 tao na daw yung sakop ko, ganyan, or di kaya 3, kaya minsan, nahayaan ko na lang. Ayon sa ating eksperto, ang body shaming ay isang form of bullying na hindi dapat ipagsawalang bahala. Kamakailan lang, nag-viral ang post ni Ira Pablo, isang sports reporter. Dito ay binahagi niya ang di umano'y dahilan kung bakit siya natanggal noon sa kanyang trabaho. I wish I had the courage to share this 2 years ago. I became a courtside reporter tapos tinanggalan ako ng trabaho kasi mataba raw ako. Bata pa lang daw si Ira, pangarap na niyang maging sports reporter. Kaya nang natanggap at sumalang sa trabaho bilang courtside reporter sa isang basketball league, dream come true raw talaga ito para sa kanya. Pero ilang buwan matapos matanggap sa kanyang dream job, hindi raw niya inasahan ang sunod na nangyari. Masyado lang mabilis yung pagkatanggal sa akin kasi 3 months pa lang. Walang formal communication na okay, hindi ka na kasama sa pool, pero dahil wala na akong scheduled games, wala na akong assignments, parang gets ko na ganun yung mangyayari. May ibang members ng production na nagsabi talaga sa akin, ayaw na nila ng masyadong maraming plus-size girls. Lahat ng mga plus-size sa amin, tinanggal. I was blaming myself na parang bakit kasi hindi ako nagpapayat. Iniyakan ko yun. Parang 1 taon din. Hindi ako nagsalita, hindi ako nag-post, nanahimik lang ako. Dahil daw sa experience na ito, si Ira marami raw natutunan. Never lose yourself sa mga nangyari sa paligid mo. So, if you believe in yourself, you shouldn't let other people bring you down. Iyak ka sandali and then lakasan mo yung mindset mo, hanap ka ng ibang opportunities. This season is all about bringing her back to life. Ngayon, happy and contented na raw siya sa kanyang trabaho at patuloy pa rin na tinutupad ang kanyang pangarap. Sinubukan naman ng good news na hingi ng panig ng pinagtrabahuan ni Ira noon, pero hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Kinonsulta rin namin ang opinyon ng eksperto tungkol sa isyung ito. Kung contractual yan, discretion ni employer kung ire-renew niya. Okay? Pero ibang usapan kapag na-pre-terminate yung kontrata mong pinirmahan. If it is written in the contract that it is required by the employer that you have this qualification, then you need to comply with it. If it is not written in the contract, we may presume na illegally terminated si employee and therefore, she may file a case. Usaping body shaming ang magiging inspirasyon ng social experiment natin ngayong Sabado. Ang eksena sa isang restaurant, kasabwat ang isang plus-size na waitress. Uy, ano ba yan? Aksidente nitong mababangga ang ating kasabwat na customer. Pero imbis na patawarin, tatarayan at ibabash pati ang kanyang pisikal na itsura. Bakit ka ba kasi na-hire dito? Ang sikip-sikip na nga, ang laki-laki mo pa. Ma'am, pasensya na po, hindi ko naman po sinasadya. Bakit po kailangan katitimbang ko, kailangan niyo po insultuhin? May makikialam kaya sa ating mga kapuso? Laki-laki mong harang. Sa eksena ng body shaming, Bakit ka ba kasi na-hire dito? Ang sikip-sikip na nga, ang laki-laki mo pa. Ma'am, pasensya na po, hindi ko naman po sinasadya. Bakit po kailangan katitimbang ko, kailangan niyo po insultuhin? ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao? Ang social experiment natin, magsisimula na. Uy, ano ba yan? Ma'am, sorry Ang po. laki-laki mong harang. Ma'am, pasensya na Naku, po. ang liit-liit na nga dito. Ang laki-laki mo pang harang. Ma'am, grabe naman po kayo. Ay naku, ano grabe ba? Waitress ka ba dito? Sure ka na waitress ka dito? Yes, Ha? ma'am. Ang laki-laki mo, ang taba-taba mo eh. Dapat sa'yo, magpapayat ka muna bago ka mag-apply dito. Ma'am, grabe naman po, ma'am. Ang mga kumakain napapalingon na sa eksena ng ating mga kasabwat. Pero pinili nilang hindi na sumali sa komosyon. Siguro ikaw kumakain ng mga pagkain dito. Ma'am, hindi po. Kaya ganyan ka. Ang laki-laki mo. Pasensya Laki-laki na po. mong harang. Yun naman po sa amin timbang ko. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko dito. O siya, tama na ang bashing. Ano kayang say ng mga kapuso nating nakasaksi ng bullying? Hindi naman po talaga nag-base sa size dapat. Naging crew din po ako, so alam ko yung feeling na hindi discriminate ka dahil lang sa size.
Sa trabaho naman po kasi dapat tayo lahat pantay-pantay, ano man itsura natin po. Yung daway lang po nung pagsasabi niya ng ganon, nakakapik din sa mindset ng ano yan, ng isang tao. Lubusin na natin! I-take 2 na natin ang eksena. Meron na kayang makikialam this time? Ay, ano ba yan? Sorry po. Alam mo kasi late-late na nga dito. Ang laki-laki mo pang harang. Pasensya na po, hindi ko naman po sinasadya. Naku, anong gagawin mo dito sa damit ko? Waitress ka ba dito? Yes po. Dito ka nag-work? Sa laki mong yan, dito ka nag-work? Ay naku, dapat sa'yo sinisisanti. Bakit kailangan niyo pa ano yung weight? Hindi, ang laki-laki mong harang. Hanggang may nanindigan na para sa ating waitress. Whether you're thin or you're fat, it will not define you. Your job is not to discriminate her, okay? She already apologized, yet you're shouting her, and it's not good. I mean, let's say you're beautiful, you're pretty, but you don't have the manner, then useless. You're pretty, but you don't have the attitude. Like, oh my God, get on your senses. Hello po ma'am, from GMA po kami. Kapuso, kalma. Social experiment lang po. I just don't like those kind of attitude. Yung physical appearance, hindi naman yun yung magde-define on how you give a service. Salamat ha sa iyong pag-speak up. Yung sa mga nababody shame, of course, ang impact nito sobrang mabigat. Lalo na kung paulit-ulit at kung umaabot sa point na naapektuhan na ang kanilang mga gampanin sa buhay, feelings of decrease ang kanilang self-esteem, decrease self-worth. Yung mga victim, of course, it's okay to reach out and talk about it. Now, ask for help. Ano man ang sukat, hindi mo deserve na ma-judge ng kahit na sino. Sabi na nga, ang katawan nagbabago, pero ang kabutihan ng iyong puso, kailan may hindi maglalaho. Like, oh my God, get on your senses.